Language, Grade 1. Quarter 3, Week 4. Let's learn about action words. Day 1 to Day 2, Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. For today's lesson in Language 1, we will discuss about action words. Day 1. Learning objectives. At the end of the lesson, the learners can: letter A, identify action words in text listened to. B, tell how language reflects cultural practices and norms through sharing words and phrases in first language. And use action words in expressing ideas related to community. Pinag-aralan natin noong nakaraang linggo ang mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop at lugar sa pamayanan o komunidad. Halimbawa, ang aming kapitan ay matulungin sa mga mamamayan. Ang salitang kapitan ay ngalan ng tao. Tuwing Sabado, kumukuha ng basura ang mga basurero. Ang salitang basurero ay ngalan ng tao. Mahilig magbigay ng kanyang nilutong ulam ang aming kapitbahay. Ang salitang kapitbahay ay ngalan ng tao. Ang mga ito ay makikita natin sa ating pamayanan o komunidad. Ano ang nakikita mo sa larawan? Pangalawang tanong, ano ang ginagawa ng bata? Tumutulong din ba kayo sa iba tulad ng bata sa larawan? Ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay ang mga kilos o gawain ng mga tao sa ating komunidad na nagpapakita ng pagiging matulungin at mapagbigay. Basahin ang mga sumusunod na salita. Nagtutulungan, naglalaro, naglalakad, ngumiti. Tayo ngayon ay magbasa ng isang kwento. Ang pamagat ng kwento na ating babasahin ay Ang Matulunging Magkaibigan. Ang Matulunging Magkaibigan. Sina Lyra at Lisa ay magkaibigan. Nakatira sila sa isang lugar na lahat ng tao ay nagtutulungan. Isang araw, habang sila ay naglalaro sa parke, nakita nila si Lola Pina na may daladalang mabigat na bag. Lola Pina, tutulungan po namin kayo, sabi ni Lisa. Salamat mga bata, sabi ni Lola Pina habang ibinababa ang kanyang bag. Agad na kinuha ni Lyra ang bag at tinulungan nilang dalawa si Lola Pina na maglakad patungo sa kanyang bahay. Sagutin ang katanungang ito. Ano ang ginawa ng magkaibigan nang makita nila si Lola Pina? Tama! Tinulungan nilang buhatin ang daladala ni Lola Pina. Habang sila'y naglalakad, nakita sila ni Aling Rosa. Tuwang-tuwa siya sa asal ng mga bata. Binigyan niya ng tindang prutas ang mga bata, pati na rin si Lola Pina. Para naman sa pangalawang katanungan, bakit kaya binigyan ng mga prutas ni Aling Rosa ang magkaibigan? Tama! Binigyan ni Aling Rosa ng prutas ang magkaibigan dahil siya ay natuwa sa pagiging matulungin ng dalawang bata. Para sa inyo mga bata, salamat sa pagtulong kay Lola Pina, sabi ni Aling Rosa. Maraming salamat po, sabi ni Lyra at Lisa na parehong ngumiti. Nagbigay naman ng libreng sakay si Mang Pedro para hindi na maglakad pa uwi si Lola Pina. Salamat din Pedro, sabi ni Lola Pina. Para naman sa pangatlong katanungan, paano nakauwi si Lola Pina sa kanilang bahay?
Tama! Hinatid ni Mang Pedro si Lola Pina sa kanilang bahay upang mabilis itong makauwi. Lahat ng tao sa kanilang lugar ay tumutulong at nagbibigay, kaya mabuti rin ang ugali ng mga bata. Dahil dito, ang lahat ay masaya at magkakasama. Ano ang maaaring mangyari sa isang pamayanan kung ang bawat isa ay nagtutulungan at nagbibigayan? Sa aking palagay, kapag ang bawat isa sa pamayanan ay nagtutulungan at nagbibigayan, nagiging maayos at mapayapa ang lugar. Mas madaling nalulutas sa mga problema dahil sama-sama ang mga tao sa pagtulong. Nagiging mas ligtas at masaya rin ang pamayanan dahil may tiwala at malasakit ang bawat isa. Dahil dito, umuunlad ang pamayanan at nagiging magaan ang pamumuhay ng lahat. Ano ang ginagawa ng mga tao sa bawat larawan? Masdan ang larawang ito. Tama! Ang mga tao sa larawan ay nagtutulungan. Narito ang halimbawang pangungusap. Ang mga tao sa pamayanan ay nagtutulungan sa paglilinis ng kapaligiran. Ano naman ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Tama! Ang mga bata sa larawan ay naglalaro. Halimbawa, masayang naglalaro ang mga bata sa kanilang komunidad. Ano naman ang ginagawa ng bata sa larawan? Tama! Ang bata sa larawan ay naglalakad. Halimbawang pangungusap. Payapang naglalakad sa kanilang pamayanan si Ana. Ano naman ang ginagawa ng bata sa larawan? Tama! Ang bata sa larawan ay ngumiti. Halimbawang pangungusap. Magandang ngumiti ang batang si Ben. Ngayon, natukoy na natin ang mga pangyayari sa bawat larawan kasama ang mga bagong salitang ating pinag-aralan. Ang mga bagong salitang natutuhan ninyo ay tinatawag nating salitang kilos. Nagtutulungan, naglalaro, naglalakad, ngumingiti. Tumutukoy ito sa kilos o galaw sa isang sitwasyon. Narito ang mga salitang kilos na ating nabasa sa kwento. Nagtutulungan, naglalaro, ibinababa, kinuha, tinulungan, naglalakad, nakita, binigyan, ngumiti, nagbigay, tumutulong. Ngayon naman, para sa gawaing ito, ibahagi mo ang iyong saloobin sa bawat sitwasyon. Ano ang karaniwang napapansin ninyo sa inyong pamilya o sa ibang tao kapag may bisita sa bahay na galing sa malayong lugar? Tama! Karaniwang ginagawa ng ating pamilya kapag may bisita sa bahay na galing sa malayong lugar ay pinapainom. Maaring pinapainom ng tubig o ng juice. Pinapakain dahil maaring sila ay pagod sa biyahe. Pinapagpahinga dahil pagod nga sila sa biyahe, malayo ang lugar na kanilang pinanggalingan, sila ay pinagpapahinga muna. Ipinapasyal. Karaniwan ding ginagawa ng ating mga magulang ay ipinapasyal sila. Ang mga salitang ito ay salitang kilos. Marami ang bunga ng puno sa harap ng inyong bahay. Ano ang karaniwang ginagawa ng inyong pamilya? Karaniwan ay pinipitas ang mga bungang ito. Aanihin. Namimigay sa kapitbahay at sa mga humihingi. O ibinebenta sa mga kakilala. Ang mga salitang ito ay salitang kilos. Maraming baon ang binigay ng iyong magulang. Ano naman ang karaniwang ginagawa ninyo? Mamimigay sa kaklase, lalo na sa wala o kulang sa baon. Ang salitang mamimigay ay salitang kilos.
Halimbawa naman, binigyan ka ng isang kahon na lapis o anumang gamit sa eskwelahan. Ano ang karaniwang ginagawa nyo? Mamimigay sa kaklase lalo na sa wala o kulang sa kagamitan. Ang salitang mamimigay ay salitang kilos. Ang mga ito ay mga salitang kilos dahil ipinapakita nila ang ginagawa ng mga tao. Ano ang naisip at naramdaman nyo kapag kayo ang nagbibigay? Para sa akin, ang nararamdaman ko kapag ako ay nagbibigay, nagiging masaya ang aking pakiramdam. Gumagaan ang aking kalooban. Ano naman ang naisip at naramdaman nyo kapag kayo ang binibigyan? Siyempre, kapag ako ang binibigyan, masaya rin ako at nagpapasalamat ako sa kanila. Paano kung tayo lang palagi ang nagbibigay? Kung tayo lang palagi ang nagbibigay, maging mapagpasalamat pa rin tayo. Hindi tayo dapat humingi o umasa ng kapalit. Ano-anong mga bagong salitang kilos ang natutuhan natin ngayong araw? Narito ang mga salitang kilos na ating natutunan. Nagtutulungan, naglalaro, ibinababa, kinuha, tinulungan, naglalakad, nakita, binigyan, nagtutulungan, ngumiti, nagbigay, tumutulong. Paano mo maipakikita ang pagiging matulungin at mapagbigay sa inyong pamayanan? Magbigay ng pangungusap gamit ang salitang kilos. At para naman sa gawaing ito, piliin ang angkop na salitang kilos upang mabuo ang ideya ng pangungusap. Unang bilang, palaging patlang ang mga tao sa aming lugar. Ano ang nawawalang salita? Letter A, nag-aaway. Letter B, nagtutulungan. Magaling! Ang tamang salita ay nagtutulungan. Palaging nagtutulungan ang mga tao sa aming lugar. Pangalawang bilang, patlang si kapitan sa harap ng mga tao. Ano ang nawawalang salita? Letter A, nagsalita. Letter B, sumayaw. Magaling! Ang tamang salita ay letter A, nagsalita. Nagsalita si kapitan sa harap ng mga tao. Pangatlo, ang mga tindera sa palengke ay patlang. Anong nawawalang salita? Letter A, nag-uusap. Letter B, umaalis. Magaling! Ang tamang salita ay letter A, nag-uusap. Ang mga tindera sa palengke ay nag-uusap. Pang-apat, patlang niya ang mga prutas at gulay sa sako para itinda. Anong nawawalang salita? Letter A, kinuha. Letter B, itinapon. Magaling! Ang tamang salita ay letter A, kinuha. Kinuha niya ang mga prutas at gulay sa sako para itinda. At panglima, patlang ni Mang Juan ang sukli kay Mang Pedro. Anong nawawalang salita? Letter A, itinago. Letter B, iniabot. Magaling! Ang tamang salita ay letter B, iniabot. Iniabot ni Mang Juan ang sukli kay Mang Pedro. Day 2. Pinag-aralan natin kahapon ang mga salitang kilos sa pagbibigay ng tulong sa iba sa ating pamayanan. Halimbawa, ang tindera ay nagbigay ng mga prutas sa mga bata. Ang salitang kilos sa pangungusap na ito ay nagbigay. Kinuha ni Gina ang mga prutas sa puno. Ang salitang kilos ay kinuha. Ang magkakapitbahay ay nag-uusap patungkol sa kanilang Christmas party. Ang salitang kilos ay nag-uusap. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang iba't ibang salitang kilos na ginamit natin sa kwentong pinakinggan ninyo kahapon. Basahin ang mga sumusunod na salita.
nagtutulungan, naglalaro, naglalakad, ngumiti, ibinababa, kinuha, nakita, binigyan. Ang mga salitang ito ay mga salitang kilos. Ang salitang kilos ay tumutukoy sa mga salitang nagpapakita ng ginagawa. Ito ay nagsasaad ng kilos o galaw. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap mula sa binasang kwento kahapon. Una, nakatira sila sa isang lugar na lahat ng tao ay nagtutulungan. Ang salitang kilos ay nagtutulungan. Pangalawang bilang, habang sila ay naglalaro sa parke, nakita nila si Lola Pina. Ang salitang kilos ay naglalaro. Pangatlo, agad na kinuha ni Lira ang bag at tinulungan nilang dalawa. Ang salitang kilos ay kinuha at tinulungan. Pang-apat, habang sila ay naglalakad, nakita sila ni Aling Rosa. Ang mga salitang kilos ay naglalakad at nakita. Panglima, binigyan niya ng tindang prutas ang mga bata, pati na rin si Lola Pina. Ang salitang kilos ay binigyan. Pang-anim, parehong ngumiti sina Lira at Lisa. Ang salitang kilos ay ngumiti. Pang-pito, nagbigay ng libreng sakay si Mang Pedro. Ang salitang kilos ay nagbigay. At pang-walo, lahat ng tao sa kanilang lugar ay tumutulong at nagbibigay sa kapwa. Ang mga salitang kilos ay tumutulong at nagbibigay. Ano ang ibig sabihin ng pagbigay, pagbahagi, at pagtulong? Pagbibigay. Ang pagbibigay ay ang paggawa ng isang tao na mag-abot o magbigay ng isang bagay sa iba, maaring gamit, tulong, o anumang kailangan ng kapwa. Halimbawa, pagbigay ng pagkain sa nagugutom. Pagbabahagi. Ang pagbahagi ay ang paghati o pagbabahagi ng isang bagay upang ang iba ay makakuha o makinabang din. Ito ay maaring bagay, kaalaman, oras, o kahit ideya. Halimbawa, pagbahagi ng laruan sa kaklase. Pagtulong. Ang pagtulong ay ang paggawa ng isang tao upang makagaan o makasagot sa pangangailangan ng iba. Ito ay pag-alalay sa nangangailangan. Halimbawa, pagtulong sa kaklaseng nahihirapan sa takdang aralin. Kailan mo nagawa ang magbigay, magbahagi at tumulong? Bakit mo ito ginawa? Gamitin ang mga naisip na salita sa sarili ninyong mga pangungusap. Nagbibigay ako ng, nagbabahagi ako ng, tumutulong ako sa pamamagitan ng, aling gawain sa pamayanan ang naranasan mo na? Magkwento tungkol dito. Ayan mga bata, naibigan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!